God's power in a changed life. Acts chapter 4, verse 13. The Bible says, "Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus." Yung mga salita na yung buhay natin dapat maganda yung ating testimony. No? Kasi yung buhay natin, yung buhay natin, yun ang testimony natin sa iba. Di po ba? Yung mga salitang yan na dapat we keep our testimony pure, maayos yung lakad natin sa harap ng ibang tao kasi may mga nakatingin. Nasabi na po yan dito sa pulpit, sa stage, dito sa church, even when we're doing our reflections individually or as a group. Nasabi na yan countless times. And I think you would agree with me. Sobrang daming beses na hindi mo na mabibilang. No? And that's good. Kasi, ibig sabihin po, we're consciously desiring na ayusin yung ating lakad bilang Kristiyano dahil may mga nakatingin. So, we're aware na meron pong mga nakatingin. Pero dahil nga laging sinasabi, lagi nating naririnig dito sa church, sa harap, sometimes it becomes a cliche for us. Na, yun na naman yung sinabi, or yun na naman. Yung parang, yun ang tendency po ng tao eh. Diba, lahat tayo, I think walang exempted sa atin. Ang tendency po ng tao is, when something is habitually done, or habitually known, it loses its value. Na dahil lagi mo nang naririnig, lagi mo nang sinasabi, yun yung lagi mong bukang bibig, nawawala na siya ng bigat. Parang slip of the tongue na lang. Dapat yung testimony ko maayos, dapat yung testimony natin maayos. And ang goal po natin for today, and my prayer for today in this preaching is ma-revive sa atin, if that is us today, ma-revive po sa atin yung bigat ng testimony natin. Na yung actions natin towards other people, inside the church, outside the church, sa trabaho, sa school, o kahit saan pa po, sa pamilya, may impact po yan. At totoong testimony po natin yan sa harap ng ibang tao. At nawa, by the end of this preaching, yung takeaway natin is, meron na uling value, kung nawalan man ng value. Now, for context, kasi nga po yung ating verse ay Acts chapter 4, verse 13, para lang po may context tayo and alam natin kung ano yung mga pangyayari. In the previous chapter, in Acts chapter 3, as Peter and John was about to go into the temple, meron po silang nakasalubong. Actually, hindi nakasalubong. There's a lame man there every day. So lame, ibig sabihin po, hindi nakakatayo sa sarili niya, hindi nakakapaglakad ng sarili niya. So lame. And this man was lame from birth. So simula ipanganak siya, yun na yung kanyang kondisyon. At yung lalaki na yun, every day, kinakarga siya ng mga tao para ilagay siya dun sa gate ng temple, papasok ng temple, na tinatawag nilang beautiful. Now, if we would like to read later on, kahit wag na po muna sa ngayon, I'll fill you in kung ano po yung ating kwento muna. Yung pangalan ng temple is Beautiful. So, yun yung pangalan niya. So, the layman was there every day. Bakit po? Nanlilimos. He's asking for alms. So, during that day, nung si Peter and John po ay papunta sa temple, of course, dahil everyday nga nandun yung layman, nakita rin nila. So, they cross paths. Nandun din yung layman. And of course, kagaya ng ginagawa nung tao na yon sa lahat ng dumadaan, nanghingi din siya ng limos kay Peter and John. So I think itong part na to, alam nyo na, instead of giving alms or limos dun sa lalaki, ito na yung silver and gold have I none. Di ba po? Yung kanta ng sa mga bata. But such as I have, give I thee. Yan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So yun. So yun po yun. Yun yung nangyari. So instead of giving alms, ang ginawa po ni Peter, the man was actually healed from being lame, and to walk again, to stand and to walk again in the name of Jesus Christ. So after noon, nung nakita po ng mga tao yung nangyari dun sa lalaki, dahil nga everyday nandun siya eh. And then miraculously, nakakatayo na siya, nakakalakad na siya, they marveled. No? They were in awe. As we will be, I think, kung makakita po tayo ng tao na from birth ay hindi nakakalakad, hindi nakakatayo, I think ang normal reaction natin, ma-amaze din tayo. So ganun din po yung nangyari sa mga tao sa paligid nung around the vicinity of the temple. And ito po, very remarkable. This is not our preaching, pero very remarkable. When all the people were in amazement of what happened,
Peter used the situation to preach the gospel. Hindi para ipamukha sa kanila na magaling na yung tao, kasi kita nila yun eh. Pero anong hindi alam ng mga tao during that time? The gospel of Jesus Christ. So, ginamit po ni Peter yung instance na yon to preach. And sabi po sa Acts chapter 4, I am asking na lahat po tayo ay tumingin sa ating mga Bibles. Preferably yung ating hardbound Bibles para hindi tayo ma-distract sa ating mga cellphone. But if that's what you have, then okay po. Acts chapter 4. Yan po yung ating main verse. So balik lang po tayo. Acts chapter 4 verse 4. So, sabi ko nga po, no, si Peter preached the gospel. He used the opportunity. And this is what happened. Acts chapter 4 verse 4. Howbeit many of them which heard the word believed. No, purihin po ang Panginoon. And ito pa. And the number of the men was about 5,000. So ganun karami po ang kinilos ng Diyos upang maniwala sa gospel, maniwala sa Panginoong Jesus for salvation. 5,000 men. So yun na po, no? And while Peter was preaching, balik lang po tayo a few verses, Acts chapter 4 verse 1 to 3. And as they spake unto the people, as they were preaching nga po, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. And they laid hands on them, and they put them in hold unto the next day, for it was now eventide. So dahil po hindi sila masaya doon sa ginagawa ni Peter and John, na nagpipreach sila ng gospel, kasi nga meron silang ibang paniniwala eh, di po ba? What they did was, they took hold of the men, si Peter and si John, and kinip muna nila yung dalawa doon sa loob, doon sa temple. At dahil gabi na, yung kanilang parang naging paglilitis kay Peter and John ay ginawa na the next day. Yan. Kaya ang sabi po dyan, for it was now eventide. So the next day, the rulers and the elders, the scribes and Annas the high priest, and Caiaphas and John and Alexander, and as many as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem. So dahil nga po gabi na nung nangyari yun, hindi na muna sila nag-hold ng parang council na lilitisin nila yung dalawa. Bakit nila ginagawa yon? So, pinospone nila muna to the next day. So, yun po yung makikita natin dyan sa Acts chapter 4, verses 7 to 12. Let's brisk through. And when they had set them in the midst, they asked, ito na po yung umaga na to, by what power or by what name have ye done this? Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people and the elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole, be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. Verse 11, this is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. So yun po, yung naging declaration ni Peter doon sa nangyari. Nag-preach pa rin siya ng gospel. So outside the temple, nung pinagaling na po yung lame man, Peter used the opportunity to preach the gospel. And when they were sort of tried by the council inside the temple, nag-preach pa rin siya ng gospel. So yun po yung context. No? Para lang po in the same page tayong lahat, yun yung nangyari. And then comes verse 13, which is our main verse. So after po mag-preach ni Peter, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. And they took knowledge of them that they had been with Jesus. So yun po. First point na gusto ko pong makita natin dito sa kwento na ito from the Word of God is ano ba yung image of Peter and John during that time? Ano yung imahe nila? Sino sila para dun sa mga tao na yun? And with this, we'll see, by God's grace, the reality of God's transforming power. So ano po yung imahe ni Peter and John? Ano po yung sabi? They perceived that they were unlearned and ignorant men.
Dahil ano po ang kanilang profession before they became disciples? They were fishermen. And then God made them fishers of men. Di ba? Purihin po ang Panginoon. So yun yung imahe, yun yung pagkakilala. So, dito po natin makikita, nakilala din naman ng mga tao si Peter and John. Pero ang pagkakakilala nila kay Peter and John, mga mangingisda sila. And for them, yung mga mangingisda ay unlearned and ignorant men. So, I think hindi po ito literal na sa lahat ng aspeto ganun sila. I think they were referring to them as ignorant in the sense of having any formal rabbinical education. Kasi po, di ba yung mga religious leaders, yun ang buhay nila. Day and night, nagbabasa sila ng Torah, nag-aaral sila ng salita ng Diyos. And for them, si Peter and John, na wala namang pag-aaral na ganun, sila ay ignorant of those things. So, napansin nila yung pagkakaiba ni Peter and John. So, yun yung imahe nila, pero what led them to marvel? Sabi po kasi dyan, no? They marveled and perceived that they were unlearned and ignorant men. They marveled. Bakit po sila nagmarvel? They saw the boldness of Peter and John. So dahil po sa boldness ng dalawang yun, nalaman nila at na-perceive nila na iba tong dalawang to. Supposedly, they're ignorant men. Mga mangingisda to eh. Pero bakit ganun sila magdeklara ng salita ng Diyos? Bakit yung pananalita nila para bang may authority? May bigat. Kasi nga po, sorry. So yun po, boldness. Ano po ibig sabihin ng boldness? Boldness means confidence, courage, fearlessness, the quality of having a strong, vivid, or clear appearance. Sa Greek po, ang ibig sabihin ng word na boldness ay telling it all. So for them, for the Sadducees, for the religious leaders, for the council, ganito yung dalawa. They were fearless, they were courageous, they were confident. Eh sila nga po ay ignorant and unlearned men. So doon po natin makikita na ang Kristiyano may kakaiba sa kanya. So paano po natin ito pwedeng apply sa panahon natin ngayon? When the world expects everyone to be the same according to the norm of human standards, Christians express their opposition by being different and aligned with God's standard. Ano po ang pananaw ng mundo? No, dapat ganito ka kumilos, dapat ganito ka magsalita, dapat ganito ka mag-isip, dapat hindi nag-share ng gospel because for them, for the world, ano po ang gospel? It's foolishness. Di po ba? So yun yung dapat normal sa tao. Dapat yung mga ganyang pag-attend sa church, hindi pinaprioritize yan. Yun yung norm eh. Ang normal ng tao, sarili ang iniisip. Kasiyahan, kung anong magpapasaya sa kanya, kung anong convenient, kung anong mas okay sa pakiramdam niya. Ang Kristiyano, iba sa ganun. At malalaman lang yan ng mga ibang tao kapag iba ka sa ganun. Kagaya po ng nakita nila kay Peter and John. They saw their boldness in proclaiming the gospel and in proclaiming Jesus Christ. So they marveled. No, ganun po yun. At mag-a-applyan sa atin dito sa influensya po natin sa mundo with our boldness in sharing the gospel, our boldness in going against the flow of the world, even in the face of opposition. And I think naranasan na po natin to. I hope, naranasan na natin to. Kasi isa yan sa mga indication na iba ka. I-oppose ka nila. Ipaparamdam nila sa'yo na hindi ka belong. Paparamdam nila sa'yo na killjoy ka, na iba ka, kukutsain ka. Pero ganun talaga ang Kristiyano eh. Ibig sabihin, congrats, Kristiyano ka nga. Kasi minamak ka nila because of your life. So yun po yung unang point na gusto kong makita natin. God transforms people. At nakikita po yan ng tao. Yung imahe ni Peter and John were unlearned, ignorant men. Pero kahit na ganun yung pagkakakilala nila, they still marveled. Why? Because of the boldness. And our goal, my prayer for each of us, maging bold din tayo po na tumayo sa kung anong tama sa salita ng Diyos. Hindi yung nakikibagay lang. No, kasi yun yung madali. Ang madali naman po talagang gawin, makibagay na lang eh. Na walang hirap. Kung anong ginagawa nila, gawin mo na lang din para hindi ka makarinig ng hindi maganda. But let's be like Peter and John. That's the first point. So pangalawa po,
The recognition of a changed life. So nakita na po natin, no, the people marveled because of the boldness of Peter and John. And then the next part of the verse, it says, "Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. They took knowledge of them, that they had been with Jesus." So napansin nila na may iba. They took knowledge of them. At ano pa po yung maganda doon? Anong klaseng knowledge yung nakita nila doon sa dalawa? These two, itong dalawang to, they had been with Jesus. Hindi po ba maganda marinig din natin yun? Na pag nakita tayo ng mga tao, napag-usapan tayo ng mga tao, may iba dyan sa taong yan. No? And hindi lahat ng tao nakakakilala po sa Panginoong Yesus, tama ba? Kaya nga we proclaim Him. And then they'll know, yun pala yung dahilan bakit siya iba. Yun pala yung paniniwala niya. Yung Panginoong Yesus na sinasabi niya pala yung dahilan bakit iba siya sa karamihan. So they took knowledge. The world notices genuine transformation through conduct and character. Dahil hindi po lahat ng transformation genuine. And most of all, hindi lahat ng pagbabago nagtatagal. So may mga nagbabago for a time lang, may mga nagbabago kapag may nakatingin lang. Ibig sabihin, hindi genuine yung transformation. Now the world will know and notice na genuine yung transformation. Malalaman lang na yun through our conduct. How we live our lives. Through our character. Ano pong sabi sa Matthew 5:16? "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Whether we admit it or not, kasi minsan po nagiging excuse natin, di ba, na wala naman akong sinabi na gayahin nila ako. Wala naman akong sinabi na ito yung tamang gawin. Wala naman akong sinabi na sundan nyo yung paano ko mamuhay. So bakit ako sinisisi na na-influensyahan sila sa'yo? Minsan ginagawa pong excuse yun eh. But whether we like it or not, whether we admit it or not, how we live our lives becomes a testimony of our faith to others. Kahit po aksidente lang yung nagawa natin, madalas nga po ang nangyayari, di ba? Yung parang yung ratio is, kahit gumawa ka ng 1,000 magandang bagay, pag meron kang nagawang isang mali, ano po ang matatandaan ng tao? Yung mali. Kasi whether we like it or not, paano po tayo mabuhay sa harap ng iba, nakatingin yan sila eh. So, tanggapin na lang din natin. Kasi nga, whether we like it or not, yun na yun eh. And ano pong sabi doon also in Matthew chapter 5? "A city set on a hill cannot be hid, neither do men light a candle and put it under a bushel." Ano pong ibig sabihin nun? Yung holiness po, it's meant to be displayed. Hindi po yan tinatago. So yung pagbabago na meron ka dahil sa Panginoong Hesus, hindi mo goal na itago yan, nasa iyo lang. Na ang nakakaalam lang yung simbahan, nakakaalam lang yung pamilya mo, and at all costs, itatago mo para hindi ka makutya. Kaya ang sabi po dyan, "A city set on a hill cannot be hid." So yung mga Kristiyano pala, they're like a city set on a hill. Alam naman po natin yung hill, di ba po? Yung mga burol. So pag nilagay mo doon yung isang lungsod, yung isang city, ang makikita mo yung city. Hindi ka magfo-focus sa hill. So ibig sabihin, yung mga Kristiyano pala, ganun ang buhay nila. We're not supposed to hide our holiness. Dapat dinidisplay natin. Ano pa pong sabi? "Neither do men light a candle and put it under a bushel." Walang nagbubukas ng kandila para itago niya sa ilalim. Kaya ka nagbubukas ng kandila because you're wanting it to light a certain area. So para pala tayong mga kandila. Kaya ang sabi po doon sa chapter na yun, di ba? "You are the salt and the light of the earth." You're meant to shine. Although yung mga ganong term parang pang-artista eh, no? Pero we're meant to shine. Yun po yun. We're meant to shine. Kailangan makita ng tao na Kristiyano ka. Hindi yan pagpapakitang tao. Yun ang description ng Bible sa Kristiyano. Let your light so shine. Ibig sabihin, with intention. Sinasadya mo na malaman nila na Kristiyano ka. Sa pananalita mo, sa mga desisyon mo, sa pakikisama mo sa kanila, at sa hindi mo pagsama sa kanila. Intentionally gusto mong ipaalam, Kristiyano kasi ako. At binago na ako ng Panginoong Hesus. So our goal is to be like Peter and John. That people may take knowledge of us and say
that we have been with Jesus. Yun po dapat ang layunin ng bawat isa sa atin, mga Kristiyano. Na pag pinag-usapan tayo ng ibang tao, malalaman nila may iba sa atin. Let's make it a point that when people look at us, it is obvious in our lives that we have been crucified with Christ and He lives in us. Gawin nating obvious. No? So paano po natin magagawang obvious? Ano po ba yung mga evidences na may bago kang buhay? What are the evidences of a changed life? Number 1 evidence, you are a bold witness. Yung paulit-ulit na natin binabanggit po. You're a bold witness in sharing the gospel, in living a life contrary and different from the world. Bold ka. Hindi ka takot. Willingly, ipinapakita mo na opposed ako sa mundo. At hindi ko mantra yung mantra ng mundo na go with the flow. Kung ano na lang mangyari, or kung ano na lang yung ginagawa ng iba, sama ako doon. No? Ang sabi po ng 2 Timothy 1, 7-8, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel, according to the power of God." Huwag po tayong mahiya na dahil sa Panginoong Hesus at dahil sa gospel, ibang tao tayo. Huwag tayong mahiya of the testimony of our Lord. But rather, let's be partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. So yun po ang isang ebidensya na yung taong to iba. May bagong buhay. Because he is bold. She is bold. Again, in sharing the gospel, because it takes a lot of boldness to share the gospel. Kasi po foolishness yan sa tenga ng karamihan. And also in living a life contrary and different from the world. Number 2, pangalawa pong ebidensya na, ito maganda, let's examine ourselves now. And I hope we're listening. Let's examine ourselves kung meron ba tayo nitong mga ebidensya na ito. Second evidence, consistent living. Consistent with the Word of God, consistent with the commandments of God, consistent with the will of God. So, ibig sabihin, hindi ka patay-sinding Kristiyano. Ikaw ay Kristiyano sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, consistent in that sense, and consistent in the sense of being in line with the Word of God. Ito po ang manual natin sa mundo, ang Bible. Kaya, kung tayo po ay hindi mahilig magbasa ng Bible, mas marami tayong oras mag-consume ng ibang content o ng ibang mga bagay, wag na po nating i-expect na consistent ang ating pamumuhay. Minsan kasi iba yung expectation natin, opposite eh. Bakit kaya ganito yung buhay ko? Bakit kaya hindi ko alam kung anong dapat desisyon, hindi ko alam ang tama at mali. Nagbabasa ka ba ng Bible? Kasi nandun yun eh. Hindi siya secret. Nandun siya sa Bible. So second evidence, consistent living. Ano pong sabi sa 1 Peter 3:15-16? 1 Peter chapter 3 verses 15-16. "But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear, having a good conscience, that whereas they speak evil of you as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ." Consistent. Having a good conscience. Hindi sa harap lang ng tao. Hindi lang sa harap, lalo na. To, ilang beses ko na po ito sinabi dito sa mga nakaraang preaching ko. Ang dali lang po maging Kristiyano sa loob ng church. Sa totoo lang. Walang kahirap-hirap. Gagayahin mo lang sila. Anong pananalita nila, anong inaawit nila. Gagayahin mo lang sila, magsistay ka buong araw. Ang dali lang maging Kristiyano sa loob dito. Kaya ang tunay na test sa labas. Sino ka sa labas? Do you have a consistent life outside the church? Do you have a consistent life when nobody sees you? And when nobody sees you, someone who's higher and greater and most important is actually the one seeing you. Kapag po wala nang nakapaligid sa atin, yung pinaka-importanting audience na yung nakatingin, Panginoon na lang. Pag tayo na lang mag-isa. So we don't need a lot of audience to do good. We don't need a lot of audience to be consistent.
Kasi yung audience natin na number 1, nakatingin siya lagi. He beholdeth all things. Sabi po niya, He sees all things, good and evil. So kahit ano pa yan. So second evidence of a changed life, consistent living. Third, last but not least, evidence of a changed life is Christ-like attitude and spiritual fruit. Christ-like attitude and spiritual fruit. So kapag po yung isang puno na supposedly ay flowering fruit, malalaman mo na tunay na buhay siya at wala siyang mga kung anong impairments kapag nagbubunga yung puno. No, malalaman mo na yung mangga ay puno ng mangga kasi namumunga siya ng mangga. Pero yun po, no? Christ-like attitude and spiritual fruit. Kaya ano pong sabi sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23? I think familiar po ito sa atin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Ito pong mga characteristic and attributes na ito, characteristic po ito ng Panginoong Jesus. And the Spirit of Christ indwells each believer. Tama po ba? Kaya ito yung sinasabing fruit. Kagaya ng puno ng mangga nga po na namumunga ng mangga, ang Kristiyano dapat namumuhay ng attributes ni Kristo. Yun po yung fruit of the Spirit. So doon pa po natin makikita, again, maganda we examine ourselves. Ito bang mga characteristic na ito and attributes na ito nasa akin? Masasabi ko ba, honestly, before the Lord na I have love, I have joy, I have peace, I have long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Kasi if yes, then it's an evidence you have a changed life. No, iba ka. Christ-like attitude and spiritual fruit. So yun po, people will take notice. And again, whether we like it or not, may mga matang nakatingin po sa atin. At hindi lang po yan sa labas. Even more so dito sa loob ng church. Ano pong command sa atin? Edify one another. Kasi minsan, yun nga po, madaling maging Kristiyano sa loob ng church, pero minsan baka naisip natin, okay lang na maging hindi maganda yung attitude ko sa harap ng kapatiran kasi kapatiran naman yan eh. Dapat po ang inalagay natin sa isip natin, ang goal ko to edify that person. So yung akin bang attitude, yung akin bang pamumuhay, kahit sa simpleng ano po yan, mga simpleng bagay about being a church member, attendance, being on time, being early, being zealous kapag binibigyan ka ng gawain, yung mga bagay po na yan, kahit gusto natin o hindi, naaapektuhan ng iba. At nagagamit pa yan minsan against us. Sasabihin, si ganito nga, ganyan eh. So, pag ako, napapansin. Pag hindi, pag iba, hindi. Naakala mo, hindi, walang nakatingin. Pero meron palang nagtitake note. Si ganito, ganyan siya. At ang isa pa pong nag-grieve sa akin, personally, lalo na kapag napapansin ko may hindi ako magandang attitude sa church, may mga batang Kristiyano dito eh. And ako po ay very happy, very glad, very joyful. Meron po tayong mga batang members, dumadami yung youth. At yung mga bata po na yan, kagaya po ng isang baby, yan, may mga baby dito. Ano po bang na-absorb ng mga batang yan? Kung ano yung ginagawa sa paligid nila. Of course, tuturuan niya ng magulang. Pero it's a step-by-step process. Pero yung wala na sa control ng magulang, ay kapag kung ano yung nasa environment niya, makukuha ng bata yun eh. Ganon din po ang batang Kristiyano. Kaya ang prayer ko din po, tumatag yung discipleship dito sa church eh. Lalo na sa mga bagong Kristiyano. Na mag-effort tayong lahat na pag may bagong member, bagong Kristiyano, i-disciple natin even outside the church. Turuan natin. Kasi yung mga batang Kristiyano na yan, kung anong ginagawa natin ditong matagal na member na, at hindi naman natin laging lilinawin sa kanila eh, na hindi tama yun. Ang pananaw nila, ganun pala sa church. Ganun pala talaga sa loob ng church. Pwede pala yun sa loob ng church.
And minsan, hindi sila magtatanong. I-absorb na lang po nila yon as something that is absolute. Ginagawa to ni brother ganito ginagawa to ni sister ganito Ganyan siya sa loob ng church Ganyan ang attitude niya So siguro, ganun talaga ang Kristiyano. Ganun po. And it's grieving me. Kasi alam ko po na may pagkukulang din ako when it comes to discipleship. And of course, by God's grace, being assigned as the youth leader, it grieves me na hindi laging magandang example yung nakikita. Sa akin, primarily. Yun ang una kong tinitignan, no? Mahirap tumingin tayo outside of ourselves, Pero yun po, nawa makita sa atin, no? Hindi lang sa labas ng church, of course, kasi sa labas ng church, ang goal natin is to bring them to the feet of Christ, diba? Para sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Pero kahit sa loob po ng church, huwag tayong maging selfish, na ako naman to Wala naman akong sinabing gayahin niyo ako, at wala naman akong sinabing tama ito. But our goal is to edify one another. Kaya dapat po kahit mahirap, we have to be self-conscious and self-aware na yung actions natin careful. Kasi may mga nakatingin. At maaaring gamitin nila yon as an example. Now, having said all those things, no, yung kahalagahan po ng magandang buhay, magandang lakad, because people are looking, gusto ko naman pong ipakita sa inyo in contrast. So si Peter and John po, ang ganda ng kanilang testimony. Tama po ba? They even had the people marvel. Not just because of the miracle. Kasi nga bold sila sa pagpaproclaim ng gospel and the word of God. Tingin naman tayo dun sa other side. Ano naman po yung epekto kapag yung buhay mo, yung testimony mo, compromised? Compromiser ka. Laging pwede na yan. Pwede na to. Okay lang yan, okay lang to. So I want us to look at the ruin of a compromised life, and I will introduce to you ang ating character, si Lot. Yan. Kilala naman po natin si Lot, di po ba? So punta po tayo ng Genesis chapter 19. I'm asking that all of us go doon po sa book and chapter na yon. Genesis chapter 19. So yung kwento po ng chapter na ito ng Genesis is about Sodom and Gomorrah. And Sodom and Gomorrah is known to be an evil, wicked nation. But they're very wicked and very evil. Kaya ang naging hatol sa kanila ng Diyos, gunawin. By means of raining fire and brimstone. Sodom and Gomorrah. So si Lot po, siya po ay, para sa mga hindi nakakaalam, si Lot po ang pamangkin ni Abraham. Amen. Pamangkin ni Abraham. And kung gusto niyo pong malaman yung kwento talaga about Lot and Abraham, magbasa na lang po tayo sa Genesis. Pero fast forward tayo. So, pinapili ni Abraham si Lot kung ano yung saan niya gusto magstay. At ang pinili niyang lugar, Sodom. So, doon siya nagstay. And si Lot po, no, again, mahaba yung kwento. Yung kwento ng chapter 19 po is, there were two men who visited Sodom. And ang perception ni Lot, yung dalawang lalaki na yun ay lalaki lang. But they were angels sent by God. So when Lot saw them out of his hospitality, sabi niya, magstay kayo rito sa aking tahanan, pinakain niya. Yung two men actually refused. No, humindi muna sila. Magsistay sila somewhere else. Pero I think something good about Lot is yung hospitality niya. Talagang pinit niya, dito na lang kayo magstay. Hindi po yun yung sinabi niya, syempre. Pero dito na lang kayo, stay here. And then papakainin sila. Kahit na alam ni Lot yung nature ng mga tao sa Sodom. Kasi hindi naman po siya bago doon So he knew that the people there were wicked, evil. And specifically, ito po yung laging sinasite, regarding homosexual relations. So sabi sa kanila daw nagsimula yung talagang widespread nun. And Lot for sure knew. Kasi doon siya nakatire. And makikita natin mamaya, there's a verse that says, alam niya, for sure. Pero sabi niya pa rin doon sa dalawang lalaki, kasi nga ang perception niya, dalawang lalaki lang yun, dito kayo magstay. And doon na nagsimula lahat. So the people knew na merong dalawang naninirahan doon. They were very wild. Pumunta sila sa bahay ni Lot. Sabi nila kay Lot, ilabas nyo. Very wild, yes. Ilabas mo yung dalawang lalaki. Alam namin may dalawang lalaki kang inimbita. Bakit? To have sexual relations with them.
Ang wild po, di ba? Yung talagang dami nila. Pumunta sila dun sa bahay, labas mo yung dalawang lalaki. At humingi ng pabor, at nagmakaawa din naman si Lot, huwag niyong gawin yan sa mga bisita ko. At ito nangyari. Yung mga anak ko na lang. So doon pa lang makikita mo na may epekto yung pagiging resident niya ng Sodom. Sino ba? Ako po, I can't imagine ang isang ama, kahit dito sa atin, na magsasabi nun. Huwag na yung mga bisita ko, yung mga anak ko na lang. So ano pong ginawa ng mga tao? Ayaw nila. Gusto talaga nila yung dalawang lalaki. So nung talagang wild na sila, ang ginawa ng dalawang angels, hinila nila papasok si Lot. And then sinara yung bahay, and they struck the people with blindness. Binulag nila yung mga tao para hindi nila mahanap yung pinto. Para hindi nila mapasok yung bahay. So binulag yung mga tao. And then doon na sinabi ng mga angel, gugunawin ng Diyos itong lugar ninyo. And for sure, alam na ni Lot kung bakit. Doon pa lang sa nangyari na yon. So lumabas ka, sabihan mo yung mga kasama mo. Sino ba yung mga kasama mo dito? Sabihan mo para makaalis kayo dito. Dahil gugunawin na ito ng Diyos ngayon. Which brings us to the verse na gusto ko pong basahin natin. Verse 14. Genesis chapter 19, verse 14. Punta po tayo sa Genesis 19:14. Mukhang siesta time na. Gisingin po natin yung mga katabi natin. Pakigising po yung mga katabi natin na nahihimbing na. Mukhang makukumpleto na ang 8 hours. Anyway, yan po. Genesis chapter 19, verse 14. Ito po ang nangyari. So, sumunod naman siya. Sabi sa kanya ng dalawang lalaki, balaan mo yung mga kasama mo dito. And this is what happened. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. So ano pong ibig sabihin ng mock? Literally, akala nila nagbibiro si Lot. So dito pa lang po makikita natin, may epekto yung compromise testimony. Binabalaan mo na sana sila eh. Gugunawin tong lugar na to eh. Anong ginawa nila nung sinabihan mo sila? Tinawanan ka lang. Hindi sila naniwala sa'yo. They mocked him. So what does this say about Lot? Lot had a very weak testimony. Ang hina ng testimony niya. Na nawalan siya ng moral authority sa harap ng iba. Lot lived among the wicked and lost his moral authority. Ito po yung sinasabi kong verse sa inyo that would tell us na alam naman niya eh. Alam niya yung sitwasyon sa Sodom. Flip naman po tayo to the New Testament. 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2 verses 7 and 8. 2 Peter chapter 2 verses 7 and 8. And delivered just Lot. So ito po ay ang Diyos. And delivered just Lot. So hindi po ibig sabihin ito si Lot lang ha. Ang ibig sabihin nun, characterized si Lot sa Bible as a just man. So hindi natin sinasabi na siya ay hindi niya kilala ang Diyos. Wala siyang pagkakakilanlan. No? Hindi natin sasabihin yon kasi even the Bible says, si Lot ay isang just person. And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For that righteous man, so aside from being just, ang characterization ng Bible kay Lot ay righteous man. So hindi po natin sinasabi na, again, wala siyang pagkakakilanlan sa Diyos. For that righteous man dwelling among them in seeing and hearing. So alam niya, malinaw sa kanyang mga nakikita at mga naririnig, that Sodom is really a wicked nation. Alam niya, he was aware. In seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. So yung atin po palang pakikisama and being surrounded with people na evil ang lifestyle, eventually magkaka-epekto po yan sa atin. Kagaya ni Lot. Kasi bakit
ano po bang normal sa tao? And this is, I think, a good intention. Kahit na alam ko na sa sarili ko na ako ay kabilang at yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko, yung mga lagi kong kausap, mga immoral na tao. Yung mga lasinggero, mga sugarol, yung mga, kung ano-ano pa, no, na mga hindi magagandang gawain. Ang goal kasi natin minsan, kasi gusto kong ma-impluwensyahan sila. So stay lang ako dito. Kasi maganda naman yung intention mo sa totoo lang. But that's not enough. Kagaya po ng nangyari kay Lot, and what the Bible says in 2 Peter, he was vexed with the filthy conversation of the wicked, because he dwelled among them. Kahit yung dun ka lang sa lugar na yon. In seeing and hearing. Ibig sabihin, hindi po siya halo dun sa mga tao. Hindi sinabi sa Bible na sumunod siya sa gawain nila. Ano lang pong sabi? In just seeing and hearing. Nakikita na lang at naririnig niya yung gawain na hindi magaganda sa paligid niya. What did he do to his soul? Vexed his righteous soul from day to day. So yung araw-araw na pamumuhay niya sa Sodom, he was vexing his own soul. Parang pinaparusahan niya yung sarili niyang kaluluwa. Dahil nananatili siya doon, kahit yung gawain na ng mga tao sa paligid niya, ay alam niyang makasalanan sa harap ng Diyos. May epekto. At ano pong sabi sa 1 Corinthians 15:33, be not deceived. No, wag daw po tayong maloko. At wag nating lukoyin ang sarili natin. Evil communications corrupt good manners. So what does this tell us? Kahit po ang ganda ng intensyon natin na alam na nating di maganda yung paligid, nagsistay pa rin tayo. Ang katotohanan po is more often than not, it is the righteous who becomes influenced by wickedness. At ang dami na po nating alam na kwentong ganyan. Dahil hirap siyang humiwalay dun sa group of friends niya, hirap siyang humiwalay dun sa comfort, dun ng mga tao nasa paligid niya. Masaya kasing kasama. And maganda naman talagang may masaya kang kasama. Pero yung hirap na yun, you're actually vexing your own soul. And you're deceiving yourself if you're still telling yourself now, kaya pa. No? Makikihalubilo pa rin ako. Ang mahalaga, hindi ko sila ginagaya. Huwag na po nating ituloy kung naririnig natin ito ngayong paalala na ito. Don't vex your soul. Maaaring sharean mo sila ng gospel from afar. Hindi po imposible yun. At hindi ka rin naman totally, aawayin mo sila. You just have to stay away from those people, from those company. Bakit? Evil communications corrupt good manners. So kahit na nagsimula ka with good manners, evil communication can still corrupt you. So yun po yung impact ng kagaya ng nangyari kay Lot. Na even him, bilang ama, na supposedly protector and defender ng mga anak, willingly kaya niyang ibigay yung mga babae niyang anak doon sa mga tao na gustong magkaroon ng sexual relation doon sa mga bisita niya. Yung anak ko na lang. So doon natin makikita, may impluwensya po yung Sodom. Kahit hindi siya nakikihalubilo, may impluwensya sa kanya in just seeing and hearing. And much of his life is a picture of the consequence of greed. Yung nga po, sabi ko sa inyo, kung gusto niyong balikan, namili kasi siya, pinapili siya ni Abraham, pinili niya yung Sodom. And it's out of greed. And the negative influence of a sinful environment. Lot knew God. No? Ang linaw po sa scripture, 2 Peter, di po ba? He knew God. He was called a just and righteous man. But he willingly, deliberately, chose to live among people who would lead his family into sin and complacency. So saan pa po nating makikita na yung pakikisama mo dun sa ganong klase ng grupo may epekto? Ano pong nangyari dun sa asawa ni Lot? Naging batong asin. Bakit? Tama ba yung batong asin? Pillar of salt. Rock salt. Hindi pa. Pillar of salt. So bakit po siya naging pillar of salt? Kasi when they were running away from Sodom, ginugunaw na. Anong ginawa niya? Tumalikod siya. Ano pong indication na tumalikod siya? Parang ayaw niya umalis. So naging komportable na siya sa ganung pamumuhay. Kahit yung paligid niya evil, eventually, even if they knew God as a family, tumalikod siya, imbis na umalis. Parang may mamimiss siya eh. So doon po natin makikita na mayroon pong epekto sa atin kung sinong kasama natin, kung sinong lagi nating kausap, sinong kahalubilo natin, inside and outside the church. Huwag na po nating lokohin ang ating sarili. Magkakaroon yan ng epekto sa atin.
kagaya ng nangyari kay Lot. And that shows us also the power of example. Peter and John had power because they walked with Jesus. No? And the people marveled for their boldness. Why? Because they had been with Jesus. Kita nila yung magandang testimony. Meanwhile, Lot had no influence because he walked with the world. Dahil nakita ng mga son-in-law niya marahil na itong ang father-in-law ko, okay lang dito sa mga gantong lugar, parang hindi opposed sa ganito. Yung sana, maliligtas din yung sons-in-law from the warning, hindi nangyari. Bakit? Kasi yung testimony ni Lot hindi maganda sa harap nila. So instead of believing him, they mocked him. At sana hindi po yun mangyari sa atin when we're sharing the gospel to other people. Sino ba itong nagsishare sa akin? Kasama ko nga to sa, sa gimmick. Sino ba itong nagsishare sa akin? Nakita ko to kahapon kung ano-anong ginagawa. Sino ba itong nagsishare sa akin ng gospel and transformation? Pag nagalit yan, ako, di mo mahanap mong hinahanap mo talaga. Meron pong ruin yung compromise testimony natin sa iba. At yun po yung isa pang danger even inside the church. No, minsan may nakikita kang kapatid na gusto mo sanang pagsabihan, pero dahil nga yung testimony mo hindi rin maganda, ang may isip, sino ba itong nagko-correct sa akin? Siya nga. Meron pong epekto. So there's power in our example. At sana po yung power na meron tayo from God is an example like Peter and John. No, sabi ng mga tao, these two had been with Jesus. And I would love to leave you with this question sa atin pong pagtatapos sa ating preaching. And sana po itanong natin ito sa ating sarili. What kind of testimony do I have? Sino kaya ako sa harap ng iba? Sa harap ng pamilya ko, na pinakamalapit sa akin, sino ako? Sa school, pag sinabi, ay si ganito, ay ganyan yan. Ano kayang sasabihin nila? Nakakahiya kaya o God-glorifying? Sa harap ng mga katrabaho and sa church. Dapat iwasan natin na pinag-uusapan yung ibang tao sa likod nila. Pero may mga pagkakataon po talaga na napag-uusapan, kwentuhan. So even with our own brethren, ano kayang impression natin? Anong klaseng kapatid kaya ako sa mga nasa loob ng church? Meron po akong experience, and disclaimer again, baka kasi malaman nila na sila to. Pero nung yung nanay ko po kasi ay pumunta ng US, di ba po? And yung flight niya Sunday. Yun. So, yung nung nagbubuk po kami ng flight, ang consideration namin syempre, and I was requesting, wag niyo ilagay ng linggo para makapaghatid ako. And wala namang reklamo yung nanay ko, naghahanap kami. Pero kasi hindi rin naman po kami ganun kayaman. So ang isa sa consideration din po namin, yung afford lang na ticket. And yung afford na ticket ay Sunday. So yun na po yung piniling flight. And sa nanay ko po mismo narinig na, walang problema, wag mo na ako ihatid, simba nyo yun eh. And ang isa pa po doon, yung flight niya 2 p.m. So dapat ang biyahe nila 9 a.m. Ano po yung 9 a.m.? Start ng service. So saktong-sakto talaga. And I made it clear sa loob pa lang, nung nagbubuk pa lang kami, na hindi kita mahahatid. Kasi oras ng simbayan. And alam niya na, no? Wala akong nakitang disappointment. And yun naman po yung goal ko. Kasi yun nga po, ang prayer ko pa rin ay yung kaligtasan na meron ako ngayon, magkaroon din yung pamilya ko. Yun po yun. Kaya yung prayer ko every day, kasi yung mga tao po na pinakamalapit sa akin, yung pamilya ko eh. And very blessed yung mga kapatiran dito na kompleto yung pamilya nyo. Kasi yun yung sitwasyon sa loob ng aming tahanan. I am always praying na, Panginoon, gawin niyo po akong careful with my actions. Kasi yung sinishare ko na gospel sa kanila, magbe-base din sila dun sa testimony ko sa loob ng bahay eh. And one of those
declarations na lagi kong sinasabi din sa kanila is, kapag linggo, sa church ako. Kapag linggo, yung buong araw ko sa simbahan. Kaya, nung mga una po, ang hirap nun. Dahil ito, kilala rin ako ng mga iba dito. Mahilig akong maggala. So, mahilig po akong lumabas-labas, pumunta kung saan-saan. Naalala ko po nung first out of the country namin, supposedly, doon kami ng medyo matagal, dapat hanggang linggo. Pero nagpa-rebook ako ng flight. Nagpaano ako ng flight. Sabi ko, kailangan Sabado ng gabi, nakauwi na ako. Kasi may simba. And nung time na yon, parang medyo may opposition pa. Bakit naman? Pero siguro po, pagiging bunso, sama pa rin yung nanay ko sa akin. Umuwi din po siya. So, siguro perks ng pagiging bunso. And ngayon po, nung narinig ko, naghahanap ng flight, ang narinig ko na dun sa kapatid ko at dun sa mga iba kong kapatid, we were trying to book another flight. Wala pa naman po, pero we're trying. Ang napapag-usapan po, sige alis tayo ng Wednesday, tas uwi natin Sunday. Kasi hindi naman po ako nagsasalita, nakikinig lang kasi ako. Yung kapatid ko na yung sumagot, ay si Toto hindi sasama yan ng Sunday. Uuwi yan ng Saturday. So kumbaga yung testimony mo na yung mangungusap for you. And Diyos lang po yun. It's all God, it's not me. Hindi po ito para lang masabi ko lang. Kasi kung ako lang po, kagaya nga ng sinabi ko, if it's just the natural me, pipiliin ko yung gala eh. Kasi mahilig nga po ako doon, yung travel, kain-kain. So mas matagal ka doon sa ibang bansa na hindi mo naman laging ginagawa, mas prefer ko po yun kung ako. Pero kumikilos po ang Panginoon, I believe eh. Kaya yun, I made it clear to them na pag Sunday dito ako, kahit ano pang okasyon yan. Pero kung wala pong choice na yung nanay ko wala talaga maghahatid, magko-commute siya, marahil magpapaalam na ako. Kasi kawawa naman siya. Pero hindi po hindi hinayaan ng Panginoon. May naghatid naman. At safe naman po siya, nandun na siya, mahigit 1 buwan na siya doon. Pero yun na nga po, no, haba ng kwento. Yun na nga po, nung dumating ako dito sa church, hinatid nila ako. Sabi ko kasi, ganito na lang, since hindi kita mahahatid na, hatid niyo ako pa church, tas diretso na kayong airport. Pumayag naman. And nung dumating ako dito, ang dami kong narinig, multiple people, ba't di mo hinatid? So, ba't nandito ka, hindi mo hinatid? And mahal ko po yung mga taong yon, kung alam nila kung sino sila, mahal ko po kayo. Pero parang for me kasi, my assumption was, common sense na kung bakit. Kasi may simba. So parang medyo dismayado kasi yung mukha nila during that time. Di mo hinatid? Ba't di mo hinatid? Nanay mo. Parang sama akong anak. Pero may mga narinig din po ako na sabi, praise God bro, pinili mo yung church. So it's just a balance naman po, no? Naging balance naman. Pero yun lang po, no? Yun kasi yung pinagpipray ko sa Panginoon na maging maayos po yung testimony ko sa pamilya ko para kung kanya pong kalooban, maligtas din sila, tapos makasama ko rin sila sa church. Kasi mag-uumpisa po yun doon sa testimony. And yun din po yung sinasabi ko sa mga kabataan pag nakakausap ko sila. Lalo na kapag kayo ay nag-aaral, especially when you're in college, set clear boundaries. Simula pa lang, ipaalam mo na sa mga kaklase mo, sa mga kaibigan mo, ang Sunday ko off limits yan. Sinasabi ko po talaga yun sa kanila kapag nagpapaalam na hindi ako makakapunta. And syempre, pag may mga yung rason, minsan magugulat ka din. So, ang sinasabi ko po, huwag mong hayaan na yan yung matandaan nila sa'yo. Kasi maniwala ka, gagamitin nila yan against you. Sasabihin nila sa'yo, bakit nung isang beses pwede ka naman Kasi nag-compromise ka Kasi madalas, yung Sunday naman po sa school, meron akong kilala ngayon, may klase ng Sunday. Pero most of the time, yung Sunday sa school, out of the school works na yun No, completion, kailangan mo itong gawin kasi hindi mo natapos, gagawa kayo ng project, may overnight. So ang ina-advise ko po pag nakakarinig ako ng ganun, okay, nangyari na yan ngayon, pumayag ka na, pero sa susunod wag ka nang papayag. Kasi yan na yung magiging image mo sa kanila. Na pag Sunday, okay lang. Okay lang. Isang Sunday lang naman Huwag kang papayag. Set clear boundaries. Ipaalam mo sa kanila na Kristiyano ka by telling them that my Sunday is off limits. Kung meron akong maitutulong sa gawain natin sa school, sa project, gagawin ko yan some other day.
Ibigay nyo na sa akin yung task, gagawin ko. Wag lang yung Sunday. Wag nyo na akong asahan pag Sunday. And same is true with work. Kahit po ang laki ng kinikita natin sa trabaho, kahit pa komportable tayo dun sa mga katrabaho natin, if it's leading us to compromise our Sundays, might as well resign. Yes. And marahil, sana naman po hindi. Pero siguro, yung makakarinig na to, sasabihin, ang dali mo kasing sabihin yan eh. Mahirap pong maghanap ng trabaho, sa totoo lang. Pero hindi ibig sabihin mahirap, imposible. At naniniwala po ako kikilos ang Panginoon kapag alam niya yung desire ng puso mo. So when you're noticing na naaapektuhan yung, at hindi lang po pag-attend sa church, even the ministries. Kung naaapektuhan yung buhay sa church dahil sa trabaho, kahit pa high-paying job yan, at yan ang nagbabayad sa mga flight mo, sa mga kain mo, kung yan ang mas magbibigay sa'yo ng mas malaking sahod pero mawawalan ka ng church life, and minsan isipin natin may online naman eh. Kaya nga po bilang nagli-lead ng online ministry, minsan nagko-contemplate din ako eh. Nagagamit ba yung online para maging excuse? Well, wag naman po sana. Pero if ganun po yung ating buhay, might as well iwan natin yung trabaho. Kasi kahit ganong kalaking sahod pa yan, kung gagawin kanyang absentee sa church, hindi ba mas mahalaga at mas high value ang Panginoong Jesus? Hindi kanya gugutumin. Faithfulness. At ganun din po, no, sa church. Yung atin pong example sa church. Again, nasabi ko na po ito. Pero, yung bawat galaw po natin dito may nakatingin. At merong maaapektuhan whether we like it or not. And I don't mean to single out people, hindi po. Pero ito yung pinakamadali kasing, and I'm also guilty of this. Ito yung pinakamadaling example na naisip ko. Yung atin pong simpleng pagsi-cellphone, akala natin walang naaapektuhan, meron for sure. For sure. And pinakamaliit lang po yan na example na naisip ko. Kasi ako din po eh. Minsan napapansin ko kasi po, ito, baka sabihin niyo po, naghuhugas kamay ako. Pero every now and then po kasi pag audience ako and ang tech na ay mga ladies, mag-open ako para check kung okay yung audio, okay ba yung orientation ng video. Pero, yung ministry na yon, mamaya-maya, nag-check na rin ako ng messenger. So, at kung hindi ako nag-check ng messenger, chine-check ko kung na-deliver na ba ang parcel. Nasaan na ba ang parcel? Hindi pa dumadating. So yun po yung pinakamadaling example ko lang. Pero it spans through a lot of our actions inside the church. Akala mo walang nakatingin, walang naapektuhan, meron. Meron. At kung wala mang naaapektuhan, gawin mo na lang sa sarili mo. Baka may maapektuhan. So aayusin ko yung aking actions and words inside the church. Especially for those na, sabi po, di ba, dapat hindi natin i-lead others to sin, to stumble. Dapat hindi tayo maging okasyon para matapilok yung kapatid. Ano pong sabi doon? Talian mo yung sarili mo ng windmill, tapos tumalong ka sa dagat. No, pati yun. Yun na lang ang gawin mo. So, ganun po siya. So, yun po. What kind of testimony do we have? Self-reflection. Number 1 po as a church. I'm speaking as a whole church. When people see or talk about our church, is it evident that our church is headed by Christ as it should be? Pag pinag-uusapan kaya yung SGBCI, parang walang duda. Simbahan yan ng Panginoong Jesus. Do we have an uncompromising view of the Scripture when it comes to our doctrines? Or tayo ba yung klase ng church na tossed to and fro? Kagaya po ng nabanggit kanina sa Sunday school. Tossed to and fro every wind of doctrine. Ito yung in. Ito yung gawin natin. Or are we the type of church na uncompromising? Na ang basis lang ng doctrine natin, scriptures lang. Wala nang iba. And aside from the doctrines, that it's one thing po na tama yung doctrines natin. But it's another thing na yung practices natin follows. Hindi lahat po ng may perfect, tamang doctrine na church, yung kanilang kilos sa loob ay tama din. Kagaya po niya, natapos po yung ating sports fest. And it was a church event.
At majority po, we had 70 plus attendees, praise God. 20 plus po doon, tama po ba? 20 plus po doon, visitors. So almost one-third of the attendees. But nevertheless, outnumbered natin sila during that time. Puro members ng church yun nandun. So napalibutan talaga natin sila. Ano kayang impression nila pag uwi? Yung SGBCI. No. Ano kaya? And as members, will people be able to know that we are Christ's disciples because we have love one for another? Ano pong sabi ng Panginoong Jesus? By this people will know that ye are my disciples if ye have love one for another. O tayo ba yung church na lagi nag-aaway-away? Hindi kita ang pag-ibig. Ano kaya ang church na ito sa harap ng iba? Ultimately, are we a church that is glorifying to God? Kasi po, maganda yung testimony natin sa harap ng mga tao na ang goal natin, prayer, maligtas din sila. Pero again, ang ultimate audience po natin, Diyos eh. So ano kayang testimony natin sa harap ng Diyos? Ito po, ang dami nating nakikitang progress inside the church, praise God. And I think we would all agree, we want a beautifully structured building. For sure. Ako po, medyo OC ako and medyo may pagka-neat freak ako. So as much as possible, basta ako po yung parang sobrang minimalist na kung pwede lang walang gamit sa loob ng bahay namin, gagawin ko. Gusto ko malinis lang lahat. Tapos linis lang ng linis. And we all want that, I think. Pero sa ngayon, hindi pa po binibigay ng Panginoon eh. Pero kung ibigay na po yun ng Panginoon, at yun lang ang meron tayo, maganda lang na building, pero compromising sa doctrine, anong meron tayo na maganda sa harap ng Diyos? Building lang. Pero when it comes to our testimony as a church, pangit. And so, another question, what kind of testimony do we have as individual Christians? Kanina po tinignan natin, reflection as a church. Ngayon po individually. When people see or talk about us, do they see the miracle of a life transformed by Christ? Kasi po yung transformation ng tao, milagro yun eh. It's supernatural. Hindi yan gawa ng tao for sure. Kasi ang pipiliin ng tao kung anong mas okay sa kanya eh. At ang tao gusto lagi madali. No, kung what's easy, what's convenient. So ang miracle po ng transformed life, kita kaya sa atin? And this is also a question to myself. Kapag po nakikita kaya ako ng ibang tao, ano kaya? Iniisip ko po yun. Hindi naman lagi, pero madalas. Minsan po pag umuwi ako, kasi meron akong ganitong sa sarili ko na nagpa-flashback po yung mga nangyari sa akin buong araw. And photographic po siya, vivid. Kaya nga po, grabe ako masepangs eh. Yan. Nabuhay po kasi ako with OFWs in the family. Hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako pag may umaalis. Tapos pag alis nila the next day, simula po nung araw na dumating, sinundo namin sa airport, magre-replay yun lahat sa utak ko. Anong araw ngayon? Uy, Tuesday ngayon, umalis kami ah. Ganun ako. So, kapag po minsan umuwi dito galing sa church, yun po yung nangyayari sa akin pag nakahiga na ako. Naku, ano bang kilos ko ngayon sa church? So parang nagre-replay siya sa utak ko. And will the world take note and realize that something divine has happened in our lives? Makikita kaya nila na merong kakaiba dito. Something divine happened. Something supernatural. Is the gospel of Christ, the good news of salvation through Jesus' death and resurrection, evident in us? Yung bang pinipreach natin na gospel, kita sa buhay natin. Do we live our lives with Jesus, communing and having fellowship with Him from day to day? Anong napansin ng mga tao kay Peter and John? They marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. And I think yun din po ang desire natin, hopefully. But how can we say we have been with Jesus kung hindi naman natin wala na tayong fellowship sa Kanya araw-araw? So, hindi natin pwedeng sabihin na ako ay isang tao, ganun din ako, I've been with Jesus. Pero yung pagbabasa ng salita niya, hindi naman natin ginagawa. Ang simple lang po kung tutuusin eh. But it's such a challenge for Christians, yung maging faithful sa pagbabasa ng salita ng Diyos.
Kaya nga po, magagawa lang natin yan with the help of the Holy Spirit. Let's ask for it. Let's covet good things. At one of the good things is reading the Bible every day. So kung tingin po natin, meron tayong lapses dyan sa bagay na yan, let's pray tayo. Then sundan natin ng actions. No, paunti-unti. No, wag nating biglain. Kasi more often than not po, kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, and then the next day binasa mo yung buong Bible, kinabukasan ulit, hindi ka na ulit nagbabasa. So unti-unti. No? 1 chapter, 2 chapters, and then 1 whole book, and then the whole Bible. So ganun po bang klase ng testimony ang meron tayo? Or are we among those who are the so-called Sunday Christians? Minsan nga, half-day Sunday pa eh. Sunday Christians, half-day Sunday Christians. Yun ba yung natatawag sa atin ng mga tao individually? Peter and John's lives drew others toward Christ, while Lot's compromised life drove others away. May others look at us, marvel, and take knowledge that we too have been with Jesus. Ito po ang ating final verse, Philippians 2:15. Philippians chapter 2, verse 15. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Without rebuke. Why? Because we're in a crooked and perverse nation. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, we're meant to shine. Dapat nagliliwanag ka. In the sea of evil and wicked people, you're meant to shine. You're meant to shine the light of Christ. Hindi para ibida mo yung sarili mo. By God's grace, may the people around us see God's power in our changed and transformed lives and draw them to the Savior, Jesus Christ, the Son of God.